nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong apat na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong ng tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala niyo sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwedeng yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity dun sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan na naman. One at a time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. So marami talagang problema yung Dynasty Bill, kahit gustong-gusto natin maisatupad. Ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata. Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami. sa Senado, 4 ang magkakapatid. So, yun. 4 mo, di ba? 4 na pare. Bilyar at Villar, Cayetano, Tulfo, at saka Estrada. There we go. Ayun. Ako hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Hindi ako naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Walang yata nag-hearing. Dalawang beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal yung anti-dynasty ko matagal na ito 8 months na ako. Binibilang ko kausapin niyo po si chairman. Bakit naman ka? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pag-ausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Sabi ko, ibang klase. I-agenda nyo lang, pati si speaker pa guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Kasi nandun Andun. sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Siya Naimi, wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution, yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Pag tinanggal mo yung as may be defined by law, period na yon. Ang magiging
epekto ng provision na yun, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo Oho. yung constitutional order na yun. Tatanggalin mo lang. Oho. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by- may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Patay Walang kang mangyayari bata. dyan. Kapat Eh, talaga pero naman. Siya po ang pinakasikat sa Senado ngayon. Yun na. Aking kumare, aking classmate. Kasi classmate ko rin naman sa House of Representatives eh. Nagkasabi po ba kayo sa Nagtagal Kamara? kami, seatmate ko dahil alam mo naman, Oho, Marcoleta Marcos. Oo nga po pala. Oo, gano'n eh. Kaya medyo close kami dalawa. Hanggang sa ako'y makarating sa Senado, Oho. ay ganun pa rin. Marcoleta, Marcos. Wala, inseparable talaga eh. Opo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga kababayan, Senador Amy Marcos. Nako. Pakilala ka, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Parati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Ayun. Swak kami sa kadena. At magkasama kaming oposisyon. Ngayon, ayan na naman. Magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun?